Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Si Sara Duterte mga kababayan na magbabiyahe na naman pala. So may time siya sa pagbiyahe, wala siyang time mga kababayan na mag-attend sa kanyang impeachment trial para harapin ang mga akusasyon sa kanya after na ituro mismo siya ng kanyang disbursing officer na si Gina Acosta na siyang nag-utos para i-release ang 125 million and a total of 500 million afterwards. At ang naging bagman mga kababayan si Colonel Lachica mismo. Ito yung breaking news mula sa Abante News Online. Sabi diyan, BP Sara biyahing Japan mula Agosto 19 hanggang 24. Bukas po. Aalis patungong Japan si Vice President Sara Duterte mula Agosto 19 hanggang Agosto 24. Ayon sa nakalap na impormasyon ng Abante, personal na dahilan ang biyahe ng Vice Presidente at walang gagamiting pondo mula sa pamalaan para rito. Ito yung news update mula mga kababayan sa Manila Bulletin. Sabi diyan, Malacanang confirms that Vice President Sara Duterte will be traveling to Japan for a personal trip from August 19 to 24. PCO Secretary Dave Gomez said, confirmed, when asked about Duterte's upcoming trip. Ngayon, biglang nagpalabas ng statement yung opisina ni Sara Duterte. Ayan o. Inday Sara Duterte, a statement on inaccurate media reports and security threats. August 18, 2026. Tungkol sa pag-travel ni Sara, inaccurate daw yung report, mga kababayan ng mainstream media. At saka, security threat daw ito. Yun ang trato. Kasi nag-leak yung information tungkol sa pag-travel ni Sara Duterte simula bukas hanggang August 24 papuntang Japan. Biglang naglabas ng statement si Sara Duterte. Yan o. Sabi diyan, statement on inaccurate media reports and security threats. The news reports published by ABS-CBN, Abante, and Bilyonaryo regarding my supposed trip to Japan are inaccurate. My plans have since changed na bago daw, and the updated information on this matter was formally submitted to the Office of the President. I once again remind media organizations and news outlets of the importance of verifying information before publication. The rush to generate public attention or sensationalize a story should never take a precedence over the responsibility to report truthfully and accurately. Anong hindi accurate na kinonfirm mismo ng Palasyo Malacanang kasi yung travel niya, siyempre, kailangan niya ng travel authority. Hindi man siya pwedeng mag-travel abroad mga kababayan without seeking a travel authority galing sa Palasyo Malacanang. Kinonfirm na nga po. Paano inaccurate? At paano naging security threat ito? Di ba? Yeah, mismo nga yung ating Pangulong Bongbong Marcos kung magta-travel abroad, ina-announce in advance. Di ba? At noon, mga kababayan, nung mag-travel siya, papuntang The Hague at iba pang bansa sa Europe. Di ba? Ina-announce naman talaga po, mga kababayan, kasi yun ang dapat. It should be announced. O paano naging security threat ito tulad ng sinasabi ngayon ni Sara Duterte? Kasi ni-report ng mainstream media. O paano naging inaccurate? Kinonfirm mismo ng Palasyo Malacanang. Siyempre, alam ng Palasyo kasi magsisik siya ng travel authority, magpapa-approve siya sa Office of the President.
At usually, mga kababayan, ina-approve naman talaga yan. Kahit walang kwenta-kwenta yung travel. I think the same. Mga kababayan, yung purpose nito ay pupunta sa Japan tulad ng pagpunta niya noon, makikipagkita sa mga OFW doon, yung mga kaalyado nila at magsasalita ng kung ano-ano mga pronouncement in relation sa kanyang impeachment. At sisiraan na naman yung ating gobyerno, yung ating Pangulong Bongbong in particular, tulad ng ginawa niya doon sa pag-travel niya sa Europe, sa The Hague. Palagi man ganon, wala mang bago. O, di ba? Mga kababayan. Ayan o. And worse, hindi pa nga siya, nag-tree planting lang naman siya, mga kababayan. Hindi pa siya nag-iikot man lang para doon sa mga nabaha. Di ba? Wala pa siyang statement. Mga kababayan, yung nangyari pong iwan ko kung magpapalabas siya ng statement. Nangyaring karumal-dumal na shooting incident na kinamatay ng 4 na personalities. 2 estudyante doon sa Ateneo de Zamboanga University. Yung ating Pangulo nagpalabas na ng statement. Si Sara, inaabangan natin, wala pang statement kasi baka mag-backfire lang sa kanya na yung culture of violence kasi nagpauso sila. Anyway, ituloy natin yung kanyang statement dito sa kanyang pag-travel sana. Sabi nagbago. Yung travel niya pa Japan, simula bukas, my plans have since changed, sabi niya. I once again remind media organizations in news outlets of the importance of verifying information. Verified nga before publication. Verified, di ba? Kinonfirm ng Palasyo Malacanang. O ngayon, kung nag-change yung plano mo, di after na ma-confirm, nag-change kasi nag-leak. O, di ba? Pwede naman talagang magbago ang plano mo kasi ikaw yung may control sa buhay mo. Kung kailan mo gusto, kung itutuloy mo, hindi. Pero yung travel plan mo, siyempre magsisika ng approval, travel authority. Confirm. Yung reaction mga kababayan ni Sara. Such practices are inconsistent with the principle of responsible journalism. Pinagalitan pa yung mga reporters, yung mga dyaryo. A simple verification with the office of the Vice President would have been the rule of thumb for professional media organization. Likewise, I wish to again remind the office of the President that the continued publication or disclosure of my schedule is a matter of serious concern, particularly as it compromises my personal security and exposes me to heightened risk. Thank you. Sara Duterte, Vice President of the Philippines, August 18, 2026. So yung pag-disclose daw ng kanyang travel sa ibang bansa, nag-expose sa kanya sa serious threats. Paano mag-expose sa'yo sa serious threats na unang-una may security ka naman? Yung ating Pangulong Bongbong ay kung mag-travel abroad, advance yung announcement. So kung yung ating Pangulo mismo, advance yung announcement, pinapaalam at may kasama pang mga reporters to cover the official travel, anong problema po sa inyo? Di ba? Isa inyo naman ay hindi nga, puro lang personal eh. At kahit personal, yung travel ninyo po sa ibang bansa, ay ina-approve naman po ng Office of the President. At may kasama naman kayong security. Anong problema ninyo? This is unfounded, itong mga allegations ninyo dahil in-expose ng Malacanang, nilik sa media yung pagta-travel ninyo. Ito ay serious threats na sa inyong security. Hindi kami naniniwala sa ganong mga palusot po ninyo.
Unang-una, sobra-sobra na po yung travel ninyo. Wala man po kayong wala mang inuuwing magandang balita man lang na papakinabangan ng ating mga mamamayang Pilipino. Pag nag-travel kayo, ang nakukuha namin puro kwento na paninira. Di ba? Yun ang ginagawa po ninyo. Pag pumunta sa ibang bansa, naninira lang. Yan ang masama, mga kababayan. Pero kahit ganon ang inyong ginagawa, ina-approve pa rin yung travel ninyo kahit wala mang pakinabang yung ating mga mamamayan. Sayang lang ng oras ninyo na ginugugol ninyo dyan sa mga travel ninyo. Wala mang pakinabang yung ating mga mamamayan. Sayang pasweldo. Ang dapat sana na ginagawa po ninyo, imbes na mag-travel, sagutin ninyo ng personal yung mga akusasyon sa inyo, lalo't itinuro na kayo mismo na siyang nag-utos ng release ng 125 million at saka yung kabuuan 500 million. Ipaliwanag ninyo saan napunta ang half billion na pondo ng bayan. Saan? Ito yung report ng GMA News. Sara Duterte to fly to Japan from August 19 to 24, says Palace. Kaya sabi ni Atty. Carlo Ibanez, bye. Kayo na muna, bahala sa baha at bagyo. Happy swimming. Mamamasyal lang muna ako. Babo, BP Sara. Sabi ni Atty. Carlo Ibanez. O, di ba? Mga kababayan, wala siyang paki. Basta magta-travel siya kahit binaba tayo dito sa Pilipinas. Walang epekto, mga kababayan yan sa kanya. At wala din siyang paki doon sa kanyang mga kasama sa Office of the Vice President. Wala kayo magsagot. Yan sabi ni Congressman Benny Abante, maawa ka naman anya sa mga staff mo. Ito si Congressman Manila Representative Benny Abante. Vice President, maawa ka naman sa mga staff mo. Ikaw na mismo pumunta rito, mag-explain ka. I think it would be the Vice President should come because she continues to make a mockery of Congress. Mandato namin to Mandato ng Senado ito. Mandato ng Congress ito. Ibig sabihin, the office of the Vice President can make a mockery of the constitutional mandate of Congress to investigate and to put up an impeachment court. Dapat, humarap siya. Siya ang mag-explain. Huwag niyang sasabihin yan sa mga staff niya. Siya mismo, nakakaawa po yung mga staff niya nag-explain Siya na mismo mag-explain. Tinatawagan ko ngayon si Vice President, maawa ka naman sa mga staff mo. Ikaw na mismo pumunta rito, mag-explain ka. Hindi ka pwedeng magtago kung saan-saan. My goodness, humarap ka nga doon sa perjury charge kay Ramil Madriaga Humarap ka din doon sa charge ng kapatid mo Tapos hindi ka haharap sa impeachment court. My goodness naman, Vice President, humarap ka na. Maawa ka sa mga staff mo at ipaliwanag mo sa taong bayan kung bakit hindi ka kinakailangang ma-impeach. Yan ang panawagan ko. Ayun, mga kababayan, ang sabi ni Benny Abante, palalarga na naman pala si Sara pa Japan. Kaya lang, na-leak yung information, nagbago ng plano. O, di ba? Mga kababayan?